13 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali at tunguhin natin sa mga sandaling itong kahabaan ng Epifanio de los Santos o yung tinatawag nating EDSA, no? Dahil nagpapatuloy itong mga kilos protesta ng ilang grupo na kahapon meron din mga kabombo at inaasahan tutuloy-tuloy pa ito hanggang sa mga darating na araw. Kunin natin ang linya ng Star FM Manila. Yes, Bongbong Dennis, nagsagawa ng kilos protesta ang ilang progresibong grupo tulad na lamang ng Kabataan Party List, Panday Sining at Kalayaan kontra Korupsyon dito sa harap mismo ng EDSA Monument sa Quezon City. Panagutin ang mga kurakot at ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects ang sigaw ng ilang mga rallyista na nagsimulang maglakad mula sa EDSA Shrine patungong EDSA Monument. Malakas rin nilang isinigaw na itigil na ang burukatang kapitalismo o ang paulit-ulit na paggawa ng negosyo sa kabanang bayan ng mga politiko. Ayon pa sa kanila, dapat na mag-appoint ng mga taong may dangal at ilabas ng mga senador at kongresista ang kanilang salin para sa transparency sa mga nauugnay sa flood control projects sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kaugnay nito, pakinggan po natin ang naging panayam ng Star FM Manila kay Kabataan Party List Representative Reni Co at ACT Teachers Party List Antonio Tino. Ang patuloy nating panawagan sa pamahalaan ay matakot kayo. Andito ang puwersa ng kabataan, ng mga mamamayang Pilipino na hindi tinatanggap na patuloy lang ang pangungurakot ng aming kinabukasan, na patuloy lang nanakawin ang dapat na serbisyong nakakuha natin, pero instead ay dinidiretso sa flood control projects na ghost project naman o kusang pangit, para makakickback sila ng pinakamalaki. Sa atin, gusto natin yung independent commission may pangil. At syempre, yung kanilang pagre-review ay hindi magamit in such a way na matatakpan yung iilan. Ang hanap ang taong bayan ng pagkakataon at outlet para mapahayag ang kumukulong galit nila. Dahil sino ba namang hindi, di ba? Mga kababayan natin, nakikita nila yung pera nila, taxpayers money, ayun, nakapatong sa mesa, pinagpapartihan ng mga korap na opisyal at politiko. So dapat lang na magalit ang taong bayan. Ang galit na ito ay dapat magdulot ng pagpapanagot sa mga kurakot na opisyal mula sa pinakamataas, mula sa Malacanang hanggang Kongreso at iba pa. Nakahanap. At yan, napakinggan po natin ang tinig ni Kabataan Party List Representative Reni Co at ni ACT Teachers Party List Antonio Tino. Sa ngayon, Bongbong Dennis, ay maayos na ang daloy ng trapiko dito. Kumbaga, binuksan na yung daanan dito sa may harap mismo ng EDSA Monument dito sa Quezon City. At kanina nga din, ang kagandahan doon, pagkatapos ng programa na simulan ng mga progresibong grupo, kaninang alas 8:30 ng umaga, doon mismo sa EDSA Shrine Ortigas Avenue, papunta dito sa EDSA Monument, dito sa Quezon City, ay tumulong naman sila sa paglilinis umano after paglilinis dito sa mismong kanilang pinaggawaran ng kanilang programa. At dito rin makikita rin natin ang hanay ng mga kapulisan na ayon sa kanila ay naging maayos naman ang naging takbo ng mga rallyista dito ngayong araw na ito. Bongbong Dennis. Okay, DJ Kimi, nais naming malaman kung ilang mga grupo yung inaasahan pa. Mayroon pa bang afternoon edition ng kanilang mga kilos protesta dahil alam ko magkakaibang grupo ito, DJ Kimi. Yes, Bongbong Dennis, kanina sa mga naging panayam natin,
Tulad na lamang kay Kabataan Party List Renico, inaasahan na magkakaroon pa ng mga susunod na mga rally o kilos protesta sa ilang mga araw pa. At nung mga nakaraang araw nga ay mahigit o nasa 3 na sunod-sunod na kilos protesta ang ating nasaksihan. Pero kanina, wala naman siyang nabanggit o yung ibang grupo na meron pa sa hapon. Pero inaasahan na sa darating na September 21 nga ay may mas malawak pa na kilos protesta na doon mismo sa Luneta Park, Bombo Dennis. Okay, kumusta naman yung presensya ng mga otoridad? Wala bang bangayan sa pagitan ng mga rallyista at ng ating mga authorities dyan sa kahabaan ng EDSA? Kanina, Bombo Dennis, yung mismong paglalakad ng mga progresibong grupo ay naging maayos naman at sumunod naman sila sa mismong espasyo na ibinigay ng liderato ng kapulisan at wala naman tayong nakita na nagkaroon ng banggaan, nasaktan o may nangailangan ng medical assistance dito sa EDSA Monument. Talagang ang buong programa na mula pa alas 8:30 ng umaga up until kanina nakatatapos lamang na 12 noon ay naging maayos ang naging takbo ng kanilang kilos protesta, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat DJ Kimi. Ingat kayo dyan. Live dito mula sa EDSA Monument, Quezon City, nag-uulat Star DJ Kimi Gora ng 102.7 Star FM Manila para sa #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!